Kasalanan ba ang masturbation? May mga nagsasabi na kapag nagmamasturbate ka raw, ay parang nakikipag-sex ka na rin sa mga demonyo. Ngunit kung i-check mo ito sa Biblia, ay wala namang ganitong berso. May mga nagsasabi rin na kasalanan daw ang masturbation base sa storya ni Onan. Si Onan ay ang pangalawang anak ni Judah. Nang namatay ang panganay na anak ni Judah na si ay naiwang walang anak ang asawa nitong si Tamar. Kaya inutusan ni Judah si Onan na sipingan si Tamar upang anakan nito. Noon kasi sa ancient Israel ay mayroon silang tinatawag na levirate marriage, kung saan ang kapatid ng isang lalaking namatay na walang anak ay pinahihintulutan at hinihikayat na pakasalan ang balo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya noong sinipingan niya si Tamar, ay sinadya niyang palabasin na lamang ang kanyang semilya sa lupa para hindi mabuntis si Tamar at hindi magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Hindi ito nagustuhan ng Diyos, kaya binawi niya ang buhay ni Onan. Dahil sa lumang tipan ay kamatayan agad ang kaparusahan kapag minalabag kang kautusan at nilabag ni Onan ang kautusan sa levirate marriage. So, kung titignan mo ang context, hindi natin pwedeng gamitin ang story ni Onan para i-condemn ang masturbation o ang family planning. Ngunit ano kaya ang masasabi ng ating Panginoong Jesus tungkol sa topic na ito? Basahin natin sa Mateo chapter 5 verse 27 to 30. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhin ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhin ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Dito ay malinaw na sinabi ng ating Panginoong Jesus na kahit tumingin ka lang sa isang tao nang may pagnanasa ay nagkasala ka na ng adultery. Lalo na kapag ang pagnanasang ito ng iyong mga mata ay sinabayan pa ng iyong kamay para mapaligaya ang iyong sarili. Kaya nga nasabi ng Panginoong Jesus na mas mabuti pang dukutin na lang ang iyong kanang mata o kaya putulin na lang ang iyong kanang kamay kaysa mapunta ka sa impyerno. Tandaan, hindi tayo dapat magnasa sa taong hindi natin asawa, kaya para maiwasan ito, ay huwag kang tumingin pa sa mga sexing larawan ng mga model o artista. Ni manood ng hentai na anime at pornografiya upang maiwasan mo din ang masamang pagnanasa at ang pagmamasturbate. Dahil bukod sa nagkakasala ka ng adultery, ay pinapataas din ng pornography ang levels ng dopamine sa iyong utak. And the more na nanonood ka, the more kang naa-addict to the point na hindi ka na nasi-stimulate ng normal sexual activity, kaya eventually ay maghahanap ka na ng mas perverted na uri ng pornography para lang masatisfy ka. Kaya nga ang ilan sa mga porn addict na may asawa ay mas gusto pang manood na lang ng porno at magsarili kaysa sumiping sa asawa. At dahil dito, ang kanilang relasyon ay nasisira. Ang iba namang porn addict ay ginagaya ang mga napapanood kahit gaano pa ka-perverted at unsafe ang mga sexual acts. At aminado po ako na ganito ako noon at lubos ko po itong pinagsisisihan sa Diyos. Anyway, sa aking personal experience, ilang years na po akong tumigil sa panonood ng porno. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na nakakaramdam ako ng sexual tension sa aking ari. Dahil dito ay nag-research ako at nakita ko ang NoFap. Isang movement o samahan ng mga individual na umiiwas sa pornografiya at sa masturbation sa pamamagitan ng mga techniques gaya ng vegan diet, cold showers at iba pa. Ngunit sa napansin ko, after ng ilang weeks or months ng NoFap ay nagre-relapse pa rin sila o nagmamasturbate muli. Then, back to zero na ulit sila sa kanilang counting na sila ay NoFap. Meaning, kahit anumang gawin ng tao ay walang sino man ang kayang hindi mag-masturbate habang buhay. Ang magagawa lang talaga natin ay ang bawasan ng frequency o dalas nito at tanggalin ang mga perversion. Halimbawa, kung dati ay halos araw-araw o mayat maya ka nagmamasturbate, ay malalesen mo ito ng once a week o twice a month hanggang sa maging once a month na lang at makayanan mo na ang consecutive months na NoFap. At FYI, hindi po totoo ang mga nababasa niyong article na
kailangan mong mag-masturbate regularly o 21 times a month para maiwasan ang prostate cancer. Dahil kung i-research mo mabuti, mas prone pa nga sa prostate cancer ang mga madalas mag-masturbate na nasa edad na 20s at 30s. Anyway, kung dati ay kailangan mo pang manood ng porno o kaya ay mag-imagine ng malaswa para makapag-masturbate, ay magagawa mo ng mag-masturbate kahit wala ang mga ito once na naramdaman mo ang pagtaas ng iyong libido o ang sexual tension sa iyong ari. In short, kasama na talaga sa ating biological makeup ang pagtaas ng libido, Christian ka man o hindi. Dahil kung hindi tumataas ang ating libido, ay hindi rin tayo magkakaroon ng motivation na mag-asawa at magkaanak. At hindi rin tayo makakapagparami. Ang kaibahan na lang talaga ay kapag Christian ka, mayroon kang pagpipigil sa sarili. Dahil kung wala sa iyo ang banal na espiritu, kada tataas ang iyong libido ay hindi ka makakapagpigil sa tawag ng laman at madadala ka sa tukso ng diablo na mang-rape. Kaya araw-araw ay sikapin nating mamuhay ayon sa espiritu upang hindi na tayo maging alipin pa ng hilig ng laman. Dahil ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Upang malabanan ang hilig ng laman at makawala sa bondage of sexual sin, ay malaking tulong ang magagawa ng prayer and fasting. Ang fasting ay ang hindi pagkain ng kahit ano sa loob ng isa o higit pang araw na noon pa man ay ginagawa na ng mga tapat na alagad ng Diyos, maging ng ating Panginoong Hesus upang mapaglabanan ang mga tukso ni Satanas. Dahil kapag nanghihina ang ating katawan, ay dun mas lumalakas ang ating spiritu at ang natitirang enerhiya sa ating katawan ay maitutuon na lamang natin sa mga bagay na makabuluhan. Tandaan, nakikita po ng Diyos ang ating efforts na iwasan ang sexual sin at masturbation. Kaya kahit mahirap ay huwag po tayong susuko at laging humingi ng tawad kapag tayo ay nagpapadala sa kahinaan ng laman. Magsanay na rin tayo na disiplinahin o supilin ang ating katawan gaya ng isang atleta upang sa gayo'y manatili pa rin tayo sa paligsahan at makamit ang gantimpalang panghabang panahon. Gawing sandata ang Panginoong Hesukristo at huwag pagbigyan ng laman upang masunod ang mga hilig nito. Para naman sa mga taong hindi talaga kayang magpigil sa sarili, ay mas mabuting mag-asawa na lang kayo kaysa masunog. Maraming salamat sa panonood at God bless you.